Magandang araw po, Ginong Palay at sa mga tagapakinig. Ito po ang aming pag-uulat sa kahirapan sa Pilipinas. Ito po ang pangkat pangalawa, layunin, target audience at ugat ng issue. Ang kahirapan ay isa sa pinakamatagal ng suliranin sa bansa. Madalas itong tinitingnan bilang kakulangan lamang sa pera. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ito ay isang multi-dimensional na problema na may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, trabaho, at istruktura ng ekonomiya. Ang kahirapan ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking isyong panlipunan sa Pilipinas. Hindi lamang ito kakulangan ng pera. Isa itong multi-dimensional at sistemikong problema. Sa slide na ito, ipinapakilala ang paksa ng presentasyon na tumatalakay sa kahirapan sa Pilipinas. Ipapakita rito na ang pagtalakay ay hindi lamang paglalarawan ng problema, kundi isang analytical na pag-aaral na nakatuon sa layunin, target audience at mga ugat ng issue. Mahalaga ring banggitin na ang datos at pag-aaral na ginamit ay mula 2021 hanggang 2025. Kaya ito ay napapanahon at may batayang akademiko. Ito ay nagbibigay ng konteksto. Paliwanag na ang kahirapan ay isang pangmatagalang isyung panlipunan sa Pilipinas. Bagamat madalas itong inuugnay lamang sa kakulangan ng pera. Pinapakita ng mga pag-aaral na ang kahirapan ay may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, at trabaho, at higit sa lahat, ekonomiya. Ibig sabihin, ito ay mas malalim at mas komplikadong problema. At ito naman ang sa susunod na mag-uulat. Layunin ng pagsusuring ito na mas maunawaan ang kahirapan bilang isang sistemikong issue. Hindi lamang natin ito tinitingnan bilang estadistika, kundi bilang kondisyon ng pamumuhay. Mahalaga ito upang makapagbigay ng batayan sa paggawa ng pulisiya at programang panlipunan. Maunawaan ang kahirapan bilang estrukturang panlipunan at pang-ekonomiya. Matutukoy ang pangunahing sani o ugat ng kahirapan, makapagbigay ng batayan sa paggawa ng pulisiya, programang pangkaunlaran, pananaliksik at advokasya. Dito na ang layunin ng pagsusuri ay maunawaan ang kahirapan sa mas malalim na antas. Hindi lamang ito pagtingin sa akadistika, kundi sa aktwal na kalagayan ng pamumuhay ng Pilipino. Layunin din ng pag-aaral na magsilbing gabay sa paggawa ng pulisiya, programang panlipunan at iba pang interbensyon na makatutulong sa pagbawas ng kahirapan. Next please. Ang pag-aaral tungkol sa kahirapan ay hindi lamang para sa akademiko. Ito ay mahalaga para sa gumawa ng pulisiya, NGOs, development workers at maging sa karaniwang mamamayan. Ang kaalaman ay mahalagang hakbang upang makilahok sa solusyon. Mga gumagawa ng pulisiya, government planners, LGUs, mga akademiko at manaliksik, NGOs, development practitioners, mamamayang Pilipino. Mahalaga ang kolektibong aksyon sa paglutas ng kahirapan. Issue ng kahirapan ay malawak na target audience. Hindi lamang ito para sa akademiko, kundi para rin sa mga gumagawa ng pulisiya, NGOs, development workers at karaniwang mamamayan. Mahalaga ito dahil ang paglutas sa kahirapan ay nangangailangan ng pakikilahok ng iba't ibang sektor ng lipunan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang poverty incidence mula sa 18.1% noong 2021 patungong 15.5% noong 2023. Gayunpaman, nangangahulugan pa rin ito na milyon-milyong Pilipino ang nanatiling mahirap lalo na sa rural areas. Poverty incidence 18.1% 2021, 15.5% noong 2023.
humigit kumulang 17.54 milyong Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. PSA 2023, mas mataas ang kahirapan sa rural areas, magsasaka, mangingisda at indigenous peoples. Sa slide na ito, ilahad ang paghahalagang datos mula sa PSA na bagamat bumaba ang poverty incidence mula sa 2021 hanggang 2023, nananatiling malaki pa rin ang bilang ng mahihirapan sa bansa, bigyang diin na mas mataas ang kahirapan sa rural areas na nagpapakita ng hindi pantay na kaunlaran sa pamamagitan ng urban at rural na lugar. Yan lamang. Magandang araw sa lahat. Ako po si Warfy P. Arisco. Ngayon, tatalakayin natin ngayon ang isa sa pinakamalalim na issue ng ating lipunan, ang ugat ng kahirapan. Mahalaga natin maunawaan na kahirapan ay hindi lamang isang bahagi ng kahirapan. Hindi ito pagkawalan ng pera, kundi ito ay nakakaugnay ng problema o systemic factors. Hahati natin sa 4 na pangunahing aspeto. Una, ang hindi pantay-pantay ng ekonomiya. Dito natin makikita ang economic equality, kung saan ang yaman ay hindi natin ito nababahagi ng tama. Pangalawa ay kakulangan ng oportunidad. Marami dito sa ating kababayan na marami yung mga kakayahan na alam nila pero hindi lang sila sapat. Pangatlo, ang limitadong access ng serbisyo. Kasama rito ang sa edukasyon, yung mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Alam naman natin iyon na yung iba kakulangan sa pera, sa mga alam mo na, sa mga baon, sa mga tuition. Dito natin makikita. At ang panghuli, ang panlabas na crisis, yung gaya ng tulad sa atin na nangyari nung pandemic. Isa na yun dahilan na tumaas yung presyo ng mga bilihin, tapos lalo na dumagdag problema sa virus na nakakamatay man ito. Nakakatakot po ito siya, pero kailangan po natin tagapin yun. Pero ito sa mga problema, na pinakalang problema na issue ng ating Pilipinas. At yun lang po sa lahat. Salamat. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Google Scholar na malaki ang agwat ng kita sa Pilipinas. Kahit lumago ang ekonomiya, hindi pantay ang pakinabang nito. Dahil dito, nahihirapan na mahirap na makaangat sa buhay. Economic inequality, malaking agwat ng kita sa pagitan ng mayaman at mahirap. Mataas ang income inequality, Gini coefficient, nagiging hadlang sa social mobility. Batay sa mga pag-aaral sa Google Scholar 2021 to 2024. Sa slide na ito, hindi pantay na distribution ng kita ay isa sa pangunahing ugat ng kahirapan. Kahit lumago ang ekonomiya, hindi pantay na papakinabangan ng iba't ibang sektor. Dahil dito, nahihirapan na mahirap na makaangat at nanatili ang social inequality. Maraming Pilipino ang may trabaho, ngunit hindi sapat ang sahod upang matustusan ang pangunahing pangangailangan. Ang underemployment at kakulangan ng disenteng trabaho ay pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang kahirapan. Kakulangan ng trabaho at mababang sahod. Maraming underemployed, hindi sapat ang kita para sa basic needs. Hindi exclusive ang economic growth. Maraming Pilipino ang may trabaho ngunit hindi sapat ang sahod upang matugunan ang pangunahing pangangailangan. Banggitin ang konsepto ng underemployment kung saan may trabaho nga ang isang tao ngunit kulang ang oras o kita. Ito ang dahilan kung bakit kahit may trabaho nanatili pa rin ang kahirapan. Ugat ng kahirapan. Akses sa serbisyo. Ang limitadong akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay nagpalalim sa kahirapan. Kapag kulang ang edukasyon, mas kunti ang opsyonidad sa trabaho. Kapag kulang ang serbisyong pangkalusugan, mas nagiging pabigat ang gastusin ng mahihirap na pamilya. Ugat ng kahirapan. Rural-urban disparities. Mas mataas ang antas ng kahirapan sa mga rural na lugar dahil sa kakulangan ng infrastruktura, suporta sa agrikultura
at oportunidad sa trabaho. Ang mga magsasaka at mangingisda ay mas vulnerable din sa epekto ng climate change na lalo pang nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang slide 11. Epekto ng pandemya at inflasyon. Sa slide na ito, ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho at kita. Kahit may ekonomiya recovery, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflasyon ay mas mabigat ang epekto sa mahihirap kumpara sa mga mayayaman. That's all. Thank you. Slide 13, Conclusion. Ang pag-unawa sa ugat ng kahirapan ay mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Sa tulong ng datos, pananaliksik at kolektibong aksyon, posibol ang pagbabawas ng kahirapan at ang pagbuo ng mas inklusibong lipunan. Slide 14, Sanggunian. Ang presentasyon ay nakabatay sa mapagkatiwalaang sanggunian tulad ng Philippine Statistics Authority, World Bank at peer-review articles mula sa Google Scholar. Pinatibay nito ang kredibilidad at akademikong batay sa pag-aaral.